Hello, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na si Kristo ay anak ng Diyos at buktong na anak ng Espiritu Santo. At sa araw na to ang topic ko ay ang katotohanan. Bakit sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay iisa? Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na nasasaad sa talata ni Jeremias, Kabanata 1, versikulo 5. Nasasaad dito, bago ka pa ipinaglihi at pinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bansa. Honestly, bago pa man si Kristo isilang dito sa mundo, ay pinili na ng Diyos na si Kristo ang maging tagapagsalita ng Diyos Ama para ipakilala ni Kristo kung sino yung totoong Diyos na may gawa ng buhay natin. At bago pa man si Kristo isilang sa sinapupunan ni Birheng Maria at ipaglihi ni Birheng Maria, sinugo ng banal na spirito ng Espiritu Santo ang kanyang anghel na si Gabriel para pumunta kay Birheng Maria at sabihin kay Birheng Maria na si Birheng Maria ay magdadalang tao ng batang lalaki na papangalanan niyang Jesus. At si Jesus ang kikilalanin na anak ng Diyos na kataas-taasan. Honestly, si Kristo ay hindi tao lang na ipinanganak sa katawan ni Birheng Maria, kundi si Kristo ay Espiritu na ipinanganak din sa Espiritu ng Espiritu Santo. At ang Espiritu ay Diyos, kung kaya si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. Dahil si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, kung nakikilala niyo ako, nakikilala niyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakita at nakilala niyo na siya. Honestly, ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Honestly, nung si Kristo ay sinubok ng demonyong si Satanas sa disyerto, si Kristo ay puspos ng karunungan mula sa Espiritu Santo na nanahan sa kanyang katawan dahil yung katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at inibig ni Kristo ang Espiritu Santo na nanahan sa kanyang katawan na siyang Diyos na amang spiritual ng kanyang kaluluwa na parati niyang kasama. Kaya nang sinubok siya ng demonyong si Satanas, hindi si Kristo nalinlang ni Satanas dahil si Kristo ay puspos ng karunungan mula sa Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo kay Satanas na sinubok siya ni Satanas na yung bato gawing tinapay. Sinabi ni Kristo kay Satanas na ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Ang nagbibigay ng buhay kay Kristo ay ang Espiritu Santo na parating kasama ni Kristo. At nung sinabi ni Satanas na yung lahat ng natatanaw ng mata ni Kristo ay ipagkakaloob ni Satanas kay Kristo kung sasambahin ni Kristo si Satanas. Pero sinabi ni Kristo kay Satanas na tanging ang Diyos lamang ang dapat sambahin. At sinabi ni Kristo kay Satanas na huwag mong subukin ang iyong Diyos. Yung katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. Si Kristo hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Sinabi ni Kristo ng kanyang mga salita ay hindi nagmula sa kanya, kundi sa Ama na nasa kanya na parati niyang kasama. Honestly, naging tagapagsalita si Kristo ng Espiritu Santo para ipahayag ang katotohanan na bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo, ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, ay siya ring Espiritu na lumukob kay Birheng Maria, kung kaya nagdalang tao si Birheng Maria. Si Birheng Maria ang babae na pinili sa mundo para isilang sa sinupupunan ni Birheng Maria si Kristo para magkatawang tao, para si Kristo ang maging daan, buhay, liwanag at katotohanan na siyang maging tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Si Kristo ay Espiritu, ay pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para isalba ang kaluluwa ng mga taong naliligaw ng landas.
Sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay iisa dahil yung Espiritu Santo at si Kristo ay parating magkasama. Kung tinanggap mo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo rin ng Espiritu Santo ang iyong katawan, makikita mo rin sa iyong puso at isipan na kaya ka umiiral dito sa mundo ay hindi dahil sa sarili mo o dahil sa mga pagkain na kinakain mo, kundi dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo na siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan ni Kristo. Ang Espiritu Santo ang magbubuklod sa iyo para maging kaisa ka ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos na ang pinakikilala at sinasamba na Diyos Ama ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang naging mission ko ay sumunod sa yapak ni Kristo na ipakilala ang Espiritu Santo sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin sa ating katawan. Kaya sinabi ni Kristo, sambahin mo ang Panginoon sa ating katawan, sa katawan. He said, honor God with your body. Dahil tayong mga tao, hindi tayo mabubuhay kung wala ang presensya ng Espiritu Santo sa ating katawan. Ang Espiritu ang buhay, liwanag at katotohanan na siyang pinagmula ni Kristo, at ang Espiritu rin ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo ay nananatili dito sa mundo. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo, ang Alpha at Omega, ay ang totoong Ama ni Kristo. Sinabi ni Kristo, if you believe in me, you believe in the Father who sent me. And when you believe in me, I and the Father will come to you and abide in you. Sinabi ni Kristo na ang pagdating ng Diyos ay hindi mo makikita yun ng mata. Dahil yung kaharian ng Diyos ay nananahan sa ating katawan. Dahil yung ating katawan mismo ang templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating katawan at hindi sa mga gusali ng kung ano-anong relihiyon. Ang katotohanan, si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para maging kaisa ka ni Kristo na maging anak ng Diyos. Dahil kapag sinamba mo ang Espiritu Santo sa iyong katawan, kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu dahil ang kaluluwa mo ay pinanganak na sa Espiritu. Alam mo sa sarili mo na hindi ka pinanganak lang sa laman ng iyong ina. Kaya ka umiral dito sa mundo. So ako, alam ko sa sarili ko na bago pa man ako isilang sa mundo, pinili na ako ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya. Na bago pa man ako umiral dito sa mundo, pinag-isang katawan ng Espiritu Santo ang katawan ng aking magulang para mabuo ko sa sinapupunan ng aking ina. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay din ng buhay sa aking mga magulang dahil templo rin ng Espiritu Santo ang katawan ng aking magulang. Ang aking katawan, templo rin ng Espiritu Santo. Kaya ako umiiral dito sa mundo. Yung kautusan na 10 utos na ibinigay kay Moises, si Kristo ang nag-fulfill noon. Sa 10 utos, nasasaad doon, huwag kang papatay. Pero si Moises may pinatay na Egyptiano. Dahil nasukol siya nung siya ay kinompronta nung isang Egyptian na may pinatay nga si Moises na isang Egyptiano. At dahil doon umalis si Moises sa lugar nitong ni Parawa. Honestly, si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para yung ating kaluluwa ay masalba na wag mapunta sa impyerno. Dahil kay Kristo mo lang makakamtan ang katotohanan para ang ating kaluluwa ay muling ipanganak sa Espiritu na maging kaisa ni Kristo na maging anak ng Diyos. Dahil si Kristo ang magiging tagapagamagitan ng tao at ng Diyos para ang tao ay magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo. Nakilalanin ng Espiritu Santo sa katawan nating mga tao ng Espiritu Santo ang ating Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa atin. Honestly, kaya tayo umiiral dito sa mundo
ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. Kapag wala ng Espiritu ang ating katawan, mamamatay tayong mga tao at lilisan dito sa mundo. Sorry. At ang ating kaluluwa, ay babalik yan sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom. Honestly, ang maghuhukom sa ating kaluluwa ay hindi si Kristo, kundi mismo ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na parating kasama ni Kristo. Honestly, si Kristo ay Espiritu. Wala na siya dito sa ating mundo dahil pinatay si Kristo at ipinako sa krus ng mga saling lahi ni Abraham. Pero nung ikatlong araw, nabuhay na maguli si Kristo at ang Espiritu Santo ang bumuhay kay Kristo dahil yung katawan niya ay templo ng Espiritu Santo. At nung mabuhay siyang maguli, yung kanyang mga disipulo ay namangha kung paano si Kristo nabuhay na maguli. Dahil si Kristo ay anak ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo na parating kasama ni Kristo ang nagsasalita para sabihin ni Kristo na siya at ang Ama ay isa dahil ang Espiritu Santo at si Kristo ay parating magkasama. At nung si Kristo bago siya umakyat sa langit ang kanyang Espiritu, bago siya lumisan dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang mga disipulo na I will never leave you like an orphan. Iiwan ko sa inyo ang Espiritu Santo na siyang tutulong sa inyo na magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga itinuro ko. Honestly, yung mga katuruan ni Kristo, kaya ko inuulit-ulit na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao, ay para din ipahayag ang katotohanan na ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Kristo na siya ring iisang Espiritu na nanaan sa aking katawan, ay siya ring iisang Espiritu na nanaan sa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang siyang toong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ay ang siyang babalik dito sa ating mundo. Honestly, itong mga lindol, yung mga tulad ng sa COVID-19, na 2 taon tayong nagsuffer sa gawa ng COVID-19. Honestly, yan ay mga parusa ng Espiritu Santo. Yung nangyaring lindol sa Japan, noon na nagkaroon ng tsunami, yung lindol dyan sa Turkey, yung lindol sa Morocco, yung lindol sa Amerika, at lately itong sa Taiwan. Honestly, niyayanig ng Espiritu Santo ang ating mundo para gisingin ang diwa ng mga tao na siya yung Diyos na babalik dahil siya yung lumikha sa atin. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Na siyang mahahayag ang pangalan niya na pinakabanal at siyang Diyos na nag-iisang Diyos na dapat sambahin sa huling panahon. Yun yung propesiya ni Kristo na sinasabi niya na sa huling panahon kung anong magaganap. Sinabi niya na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Honestly, marami mga bulaang propeta dito na itinataas nila ang sarili nila na sila ay sugo ng Diyos, pero hindi nila hinihikayat ang mga tao na magrepent at magbalik loob sa Espiritu Santo. Hindi nila ipinapayag ang katotohanan na si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Kristo ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nanaan sa katawan ng buong sangkatauhan. Maraming mga bulaang propeta dito ang nagbukas ng kung ano-anong relihiyon para gawin nilang negosyo. Maraming mga bulaang propeta ang ginamit nila ang pangalan ni Kristo sa kasinungalingan para pagkakitaan na kumita sila ng pera. Honestly, sa ating bansa, si Kibuloy ay isa sa bulaang propeta rin na nagtataas ang sarili na siya daw ay anak ng Diyos at ipinamana daw sa kanya ng Diyos Ama ang sanlibutan. At sinabi ni Kibuloy na ang bawat kaluluwa nating mga tao ay pag-aari niya. Honestly, wala yung katotohanan dahil ang Espiritu Santo, hindi niya ipinamana kay Kristo ang kaluluwa ng bawat tao. Hindi yan itinuro ni Kristo.
Yung katuruan ni Kibuloy, hindi yun nanggaling sa Espiritu Santo, kundi nanggaling mismo sa sarili niya yun. Sarili niya yung opinion. Hindi siya nagpasakop sa Espiritu Santo, kaya itang si Kibuloy ay isa ring bulaang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Kung hindi magsisisi itong si Kibuloy, sa oras na bawiin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan niya, mamamatay siya, at ang kaluluwa niya ay mahuhulog din sa impyerno, katulad ng sina Eli Soriano. Dahil si Eli Soriano nangahas din siyang mangaral ng salita ng Diyos, pero hindi niya itinuro ang katotohanan na ang Espiritu Santo ang dapat lang sambahin. Bagkus itong si Eli Soriano, inidolo rin siya ng kanyang mga miyembro na ang kanilang relihiyon ang tama. Honestly, walang relihiyon na nagkalat dito sa mundo ang tama, dahil lahat sila hindi sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo. Tanging si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa mo'y malagtas, para yung kaluluwa mo ay kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kung magiging kaisa ka ni Kristo na ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo, ang iyong sasambihin, pupurihin at ipakikilala sa buong mundo na siyang dapat lang ibigin ng higit sa lahat, dahil ang Espiritu Santo ang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Honestly, ang relihiyon ng Romano Katoliko ay kulto rin ng demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hinihikayat ng mga pari na sumamba ang mga tao sa Rebulto, Santo-Santo at Diyos-Diyosan, at ang mismong mga pari na nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa, na yang si Ferdinand Magellan, na naligaw ng ating landas kasama yung kanyang mga kasamahan, na nagpakilala ng relihiyong Romano Katoliko, kung kaya tayo ay sinakop ng mga Espanyol. Ito yung sinasabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta, sapagkat maraming gagamit ng kanyang pangalan. Honestly, walang idinulot na kabutihan ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa. Sinakop tayo ng mga Espanyol at inalipin tayo ng Judas na hari ng Espanya. Ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Kaya gustong ibalik dati ni dating late President Ferdinand ang pangalan ng ating bansa na Maharlika, ay dahil ito yung totoong pangalan bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan ng pandaigdigan at naging tanyag ang ating bansa bago pa man dumating si Ferdinand Magellan, na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko, na naghikayat sa mga tao na sumamba sa rebulto ng Santo Niño sa Santo-Santo at Diyos-Diyosan. Honestly, walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa Espiritu Santo na siyang Diyos sa may gawa ng buhay natin. Kilala ng Espiritu Santo ang bawat puso ng bawat tao kung ang mga salita ni Kristo ay nagkaroon ng buhay sa kanilang puso, na nakikinig din sila sa mga salita ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ang kanilang sinasamba na kanilang Diyos, at ang mga espiritual ang kanilang ipinakikilala. Honestly, ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa ating kaluluwa. At maraming kaluluwa ang hindi sumasampalataya sa Espiritu Santo, dahil maraming kaluluwa ang binababoy nila ang sagradong tahanan ng Diyos, yung kanilang katawan, sa kamunduhan at kalaswaan. Marami ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas pinili nilang mamuhay sa mali, para kalabanin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nila. Honestly, si Kristo at ang Espiritu Santo ay Espiritu. Kaya sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay isa. Honestly, ako bilang isang tao, hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang Espiritu Santo na parati kong kasama, na siya ring parating kasama ni Kristo, ang nagbibigay ng buhay sa akin. Honestly, nang sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay isa, ang ibig sabihin dito ni Kristo, siya ay Espiritu. At ang Espiritu Santo na nananahan sa kanyang katawan, ang kanyang Diyos Ama, ay ang parati niyang kasama, kung kaya siya at ang Espiritu Santo ay isa, dahil isa ang misyon ni Kristo at ng Espiritu Santo. Ang misyon ni Kristo, ipakilala ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama. Ang layunin ng Espiritu Santo, kaya sinugo niya si Kristo sa mundo para magsalita patungkol sa kanya, ay para din ipakilala ni Kristo ng Espiritu Santo ang Diyos Ama. So si Kristo ay sugo ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo ay ang kanyang Ama.
ang Diyos Ama na nagsugo sa kanya, kaya sinabi ni Kristo na siya ang may isa dahil parehas silang espiritu at parati silang magkasama. Sinugo ako ng Espiritu Santo para maging tagapagsalita ni Kristo at maging tagapagsalita niya, para ipahayag ang katotohanan din sa pamamagitan ng aklat na to, dahil ang Espiritu Santo rin naman ang tumawag sa akin para gawin tong aklat na to. Para ipahayag na si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Na si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo. Yung katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Kung kaya sinasabi ni Kristo na siya ang ama ay isa ay dahil pareha silang espiritu at parati silang magkasama. Hindi ako nabubuhay mag-isa. Parati kong kasama si Kristo at ang Espiritu Santo dahil ang kaluluwa ko ay muli nang ipinanganak sa Espiritu at kilala ko sa sarili ko kung sino ako, kung saan ako nagmula. Ang Espiritu Santo na siyang parati kong kasama ay ang Diyos Ama ng aking kaluluwa na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, kaya ako umiiral dito sa mundo. Hindi ako naniniwala sa katuruan ng science na tulad ng sinabi ni Charles Darwin na ang evolution daw ng buhay ng tao ay nagmula sa unggoy. Honestly, si Kristo ang nagpatotoo sa akin na kaya ako umiiral ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa akin, kaya ako umiiral dito sa mundo at hindi dahil sa unggoy. Which is ipinahayag ko rin dito sa aklat na to na ang tao, yung human's evolution's life, has come from the Holy Spirit that is indwelling in the body of every humankind. Kaya sinabi ni Kristo, the coming of the kingdom of God is not something that we can observe. Nor will people say, here it is or there it is, because the kingdom of God is in our midst. That's why Jesus Christ said, honor God with your body. Dahil nga ang ating katawan ay ang siyang totoong tahanan ng Diyos. Yun yung templo ng Diyos at yung original na churches of God. Dahil ang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan ay mismong ang presensya ng Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, mahahayag muna yung mabuting balita, yung ebanghelyo ng Diyos, then yun ang katapusan. Honestly, ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo, na nanahan sa katawan ko, ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. At ang layunin ni Kristo ay ipakilala ang Espiritu Santo, ang dapat sambahin sa ating katawan na siyang ating Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa atin. At ang mission ko ay ang maging kaisa ni Kristo, na sundin din ang kautusan ng Espiritu Santo na ipahayag sa buong mundo, sa buong nasyon, na siya ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan, na siya ring dapat sambahin, purihin at ibigin ng tao dito sa mundo. Dahil kung ang tao hindi nila kikilalanin ng Espiritu Santo sa kanilang katawan, siyang Diyos na may gawa ng buhay nila, ang kaluluwa nila ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil hindi sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Dahil hindi nila kinilala ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na may gawa ng buhay nila. Kaya laking pagkasira at pagkawasak ng mga tao na hindi tumanggap sa Espiritu Santo at hindi nila kinilala ang Espiritu Santo sa puso, isipan at kaluluwa nila, ng Espiritu Santo na nasa kanilang katawan ang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Diyos Diyos ay maliligtas, kundi yung lang nagsasagawa ng kautusan ng Diyos Ama na nasa langit. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na nanahan din sa aking katawan, ay ang Diyos Ama sa langit. Ang ating kaluluwa ay sa Kanya nagmula. Ang kaluluwa na tinanggap ng lalaki at babae ay ang Espiritu na nagmula sa Espiritu Santo na siyang kawangis ng Diyos dahil Espiritu yun. Kaya tayo magiging anak ng Diyos ay kapag muling ipinanganak na ang ating kaluluwa sa Espiritu. Ngayon, kapag muling ipinanganak na ang kaluluwa mo sa Espiritu, kilala mo na ang Diyos na may gawa ng buhay mo ay hindi si Kristo, kundi mismo ang Espiritu Santo na nanahan din sa katawan ni Kristo.
Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Si Kristo hindi ang Diyos Ama. Siya yung bugtong na anak ng Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Si Kristo ay Mesiya ng banal na Espiritu para gisingin ang diwa ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at dapat sambahin ng tao ang Espiritu Santo sa ating katawan para kung lumisan tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maging handa sa araw ng paghuhukom. Dahil sa araw ng paghuhukom, hindi si Kristo ang maghuhukom, kundi ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. At iyon nga ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Wala tayong itatago sa Espiritu Santo dahil nananahan siya sa ating katawan at siya ang Diyos na lumikha sa atin, na siyang may pag-aari ng ating buhay, na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. So alam lahat ng Espiritu Santo kung anong mga ginagawa ng tao dito sa mundo. Itong nangyayaring kaguluhan sa mundo, yung gera, alam niya ng Espiritu Santo. Yung gera, gawa yan ng tao. Ang mga tao mismo ang naglalaban-laban. Dahil yung ibang mga leaders dito sa ating mundo, na yung mga demonyo, layunin nila na walang yain yung ibang mga mabubuting leaders dito sa mundo. Honestly, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang Amerika ang pinakademonyong bansa. Na magaling manlilang sa mga taga-iba't ibang nasyon para maghasik ng gera dito sa mundo. Ang Amerika ang mismong nagpo-promote ng gera para magkaroon ng kaguluhan dito sa ating mundo. Honestly, ang Amerika ang nanlilang kay Zelensky para maging allies ng Amerika at ng mga taga-Europe para pagkaisahan nila si Putin. Pero sa paglipas ng ilang taon, halos mag-2 taon na yata yung gera din sa Ukraine at sa Russia, pero hindi pa yun natatapos. Dahil nga, hindi pa yun matatapos hanggat hindi pa ang mga tao nagsisisi at nagbabalik loob sa Espiritu Santo. Kailangan munang malaman ng tao ang propesiya ni Kristo na mahayag muna yung ebanghelyo ng Diyos. Honestly, ang katawan ni Putin, templo ng Espiritu Santo. Yung katawan ni Biden, templo rin yun ng Espiritu Santo. Pero si Putin, naglalakbay siya sa Espiritu at katotohanan. Itong si Biden, uto-uto lang yan. Yung presidente na yan, may nagmamanipula sa kanya na isang tao na siya nagmamanipula ng politika rin sa buong mundo. At honestly, pinayag sa akin ng banal na spirito na si George Soros ang pinakademonyong leader dito sa mundo pagdating sa politika at sa ekonomiya. Siya yung nagmamanipula ng ekonomiya at ng politika ng bawat nasyon. Kapag hindi gusto ni George Soros ang isang presidente sa isang bansa, pababagsakin niya ni George Soros. Pababagsakin niya ang ekonomiya. Honestly, itong bansa na to dito sa England, nagkaroon dito ng Black Wednesday. Ang ibig sabihin doon sa Black Wednesday, yung pinabagsak yung pounds nitong si George Soros. Si George Soros ang nagpabagsak niyan. At saka nung nagsama-sama yung bawat nasyon, kasi yung bawat nasyon ng Europe, yung Italy, France, Spain, dati ang mga may kanya-kanyang pera na original. Sa Italy lang ginagamit nila lira. Pero nung nag-join na ang bawat nasyon na to, yung taga-Europe, na maging euro ang kanilang pera, kung matatandaan nyo, nagkaroon ng recession. Bumagsak ang ekonomiya ng mga taga-Europe. At nung nagkaroon ng gera dyan sa Ukraine, umangat ang dolyar. Bumagsak ang ekonomiya din ng mga taga-Europe. Honestly, minamanipula yan ng demonyong matanda na si George Soros, na siyang nagmamanipula ng politika. He's the global manipulator and dictator. Which is yan ang pinahayag sa akin ng Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritong masasama na siyang naghahasik ng kaguluhan at kadiliman sa ating mundo.
Kung magbabalik tanaw kayo sa nakaraan sa kasaysayan ng ating mundo, mula pa noong World War I, ang Amerika ang pinakamagaling ding manakop na bansa. Marami ang bansa na sinakop at naghasik din ng kaguluhan. Honestly, ang ating bansa, sinakop yan ng mga Amerikano. Pagkatapos tayong sakupin ng mga bulaang propeta ng sina Ferdinand Magellan na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko, sinakop tayo ng mga Espanyol dahil yung hari ng Espanya na si Philip II, protector yan ng Roman Catholic leaders. Dahil sa kanya, sinakop niya ang ating bansa ng mga Roman Catholic leaders. At hanggang ngayon, itong mga Roman Catholic leaders at ang American leaders ang pakialamero sa politika sa ating bansa. So si Kristo, anak yun ng Diyos, ng Espiritu Santo. Ako, dahil tinawag ako ng banal na Espiritu na maging tagapagsalita niya para magpahayag din ng katotohanan, ang kaluluwa ko, anak yun ng Espiritu Santo. Ako at saka si Kristo magkapatid sa Espiritu dahil ang aking kaluluwa muli na ipinanganak sa Espiritu sa tulong ni Kristo. Si Kristo ang nagbigay sa akin ng karunungan at kaalaman para makilala ko kung sino ako at kung saan ako nagmula at kung sino yung Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa akin. Honestly, yung pananampalataya sa Diyos, magkakaroon ka ng ganyang katatag na pananampalataya kung pag-aaralan mo yung mga salita ni Kristo. Dahil sa Espiritu Santo ka rin sasampalataya at sasamba. Doon ka aasa sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Kaya sinabi rin ni Kristo nasa dito sa talata ng Acts chapter 1 verse 8. Sinabi ni Kristo, "But you will receive power once the Holy Spirit comes upon you. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth." Ako, bilang isang naging tagasunod kay Kristo na magpahayag ng katotohanan, kinuha ko ng Espiritu Santo dito sa mundo para magpakilala na si Kristo ay anak niya. At ang Espiritu Santo ang totoong ama ni Kristo. Narito na tayo sa huling panahon. Yung sinasabi ni Kristo na mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa Ebanghelyo ng Diyos, yun na yung katapusan. Kailangan ng mga tao na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At kailangan na ng mga tao na magbalik-loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon malupig ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. At yan ay nagmula kay Satanas. Kaya nung sinabi ng Panginoon kay Adan at Eva na wag mong kakainin yung bunga ng puno na yon, yung pinagbabawal ng Diyos, at mamamatay ka, ay dahil yung puno na yon ay nanggaling mismo sa demonyong si Satanas. Ang puno na yon ay puno ng kasalanan at ang kasalanan ay kamatayan. Honestly, ang kasalanan ay kamatayan ang siyang malulupig kapag ang tao ay nagsisi na at nagbalik-loob sa Espiritu Santo. Yung mga taong nanatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, na lumalapastangan sa Espiritu Santo, sila yung maiiwan at lulupigin ng Espiritu Santo. Pero yung mga tao na naging kaisa ni Kristo, na sumasampalataya sa Espiritu Santo, maliligtas sila ang kanilang kaluluwa. At yung mga tao na nahikayat na magsisi at magbalik-loob sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay muling babangon sa libingan. Kasi yung kanilang kaluluwa namatay yan gawa ng kasalanan. Ngayon, kung ikaw magbabalik-loob sa Espiritu Santo at magsisisi ka, ang taos puso sa sarili mo, at sasambahin mo ang Espiritu Santo, ang kaluluwa mo babangon yan sa libingan. Yung nasasaad yan sa Revelation, na yung mga patay babangon sa libingan. Ang ibig sabihin, dito, yung mga patay na to, yung mga namatay gawa ng kasalanan. Makikita nila ang katotohanan sa sarili nila na kaya namatay ang kanilang kaluluwa ay gawa ng kasalanan. Ngayon, magbabalik-loob sila sa Espiritu Santo. Kaya yung kanilang kasalanan patatawarin ng Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay muling mabubuhay.
So itong mundo natin na puno ng kaguluhan, mawawala na 'to. Dahil babaguhin ng Espiritu Santo ang ating mundo na wala ng kasalanan. Dahil ang Espiritu Santo na lang ang sasambahin ng bawat tao sa kanilang puso na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating sarili. Kung kaya malulupig na si Satanas, yung kaharian ni Satanas at ang kamatayan. At lahat ng tao makakamtan nila ang totoong kasiyahan, kalayaan at kapayapaan. Dahil yung bunga ng Espiritu Santo ay ihahasik niya sa bawat puso ng bawat tao. Kaya itong mga problema natin tungkol sa mga climate change, mag-e-end yan kasi yung mga tao bibigyan ng karunungan ng Espiritu Santo. Honestly, yung patungkol sa climate change, ipinahayag ko rin dito sa aklat na to. At isinaad ko dito kung ano yung mga gustong ipagawa ng Espiritu Santo sa tao para malinis muli yung ating mundo. Kasi naging polluted ng ating mundo, gawa ang mga tao nga ay naging makasarili at sakim sa posisyon at mas inibig nila ang pera. So yung ating mga karagatan, binaboy na rin ng mga ibang tao, tinatapunan ng basura, at yung mga lamang dagat na polluted na rin ang tubig, kaya marami ring mga isda ang namamatay at maraming mga lamang dagat ang nagsasuffer din ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng dagat. At yung mga puno nga, kasi maraming mga tao nagkaroon ng illegal logging, yung mga puno winawasak din nila dahil sakim sila sa pera. So yung mga hayop na nabubuhay dyan sa kabundukan, unti-unti ring nangangaubo sila, nawawala. Dahil nga yung mga tao, mas inibig nila yung mga material na bagay, hindi ang Espiritu Santo na nagbibigay ng buhay sa kanila. Itong mga tao na to, hindi naman nila madadala sa kabilang buhay yung kanilang kayamanan, yung pera, bahay, sasakyan, alahas, damit, sapatos. Wala tayong madadala pag tayo lumisan na sa mundo. Tanging ang madadala lang natin kapag lumisan tayo dito sa mundo ay ang Espiritu, ang ating kaluluwa. Dahil yun, Espiritu yun, nababalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. At yun ang huhusgahan ng Espiritu Santo. Hindi tayo huhusgahan ng Espiritu Santo kung anong hitsura natin o kung anong meron tayo dito sa lupa. Kundi huhusgahan tayo ng Espiritu Santo base sa ating mga gawa, kung tayo ay naging tapat sa Kanya o hindi. Kung naging tapat ka sa Espiritu Santo magpasa hanggang huli, ay nibig mo siya at sa Kanya ka naglingkod at kilala mo siya na siya ang dapat lang sambahin, maliligtas ang kaluluwa mo. At kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya. Pero kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, binaboy mo yung kanyang sagradong tahanan, gawa ng kalaswaan ng kamunduhan, yung pangangalo niya, pakikiapid, yung pagiging bakla mo o pagiging tomboy mo, hindi ka namuhay sa katotohanan dahil mas pinili mong mamuhay sa kasinungaling, pagkukunwari, nagpretend kang lalaki, gayong ikaw na may babae. Nagpretend kang ikaw ay babae, gayong ikaw ay nasa kasarian ng lalaki. Honestly, yan yung mga kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Honestly, yung mga bakla at tomboy, walang puwang sa langit ang kaluluwa nila dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo dahil binaboy nila yung sagradong tahanan ng Diyos, yung kanilang katawan dahil sa kamunduhan at kalaswaan. Yung mga babae na nagbebenta ng aliw, nangangalunya, pumapatol kung kani-kanino din, yung mga lalaki na ganun din ang ginagawa. Honestly, walang puwang sa langit ang kaluluwa nyo dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo. Yung mga umiidolo sa mga bulaang propeta, honestly, ang kaluluwa nyo nasa kadiliman din. Hindi kayo maliligtas ng inyong mga ministro na iniidolo, kundi tanging si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para kilalanin ka ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Honestly, si Kristo at ang Espiritu Santo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos, kung kaya sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay iisa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!